So si Abogado ng Bayan, actually it started sa Facebook, no, as a Facebook content. And then eventually, by popular demand, nagkaroon po kami ng opportunity to bring the show, yung Abogado ng Bayan, to PTV4 to reach wider audience. So mas marami na pong matutulungan, mas marami na pong mga Pilipino yung mabibigyan natin ng pagkakataon na makapagtanong at matuto tungkol sa batas. Ang Abogado ng Bayan po, ang aim po namin sa programa na to, magkaroon po ng kaalaman yung ating mga kababayan. Yung mga simpleng batas, mga simpleng karapatan nila, ma-explain ng mas madali. Sabi nga namin, as easy as 1, 2, 3. Kailangan naiintindihan nila yung karapatan nila bilang Pilipino at bilang mamamayan ng bansang Pilipinas. So, I'd like to introduce myself first. I'm Ron Litaw. I'm the marketing director of Velvet Media. With me, of course, our President and CEO, Mr. JJ Maghirang. And of course, Bianca, our Business Development Director. And our star, none other than Attorney Hayes Mecking. Nakaisip at brainchild niyo po ang Abogado ng Bayan. And of course, she is our host, no, for the program. Yes. So, meron pong microphone dyan sa table po. If you want to throw in some questions for, of course, the people in front, we'll be glad to answer the questions. I'll go ahead and answer a couple of questions. Before that, I'm John Buena. I'm a blogger from Kumikao.com. It's a lifestyle and entertainment website. First off, can you also first tell us your background, where you hail from, your studies also, where did you finish law, and also tell us how the Facebook show started first, and how did it become a full-blown show like this? First, I'd like to talk in Tagalog. Is that okay? No problem. Okay. Kasi ang target ng programa na Abogado ng Bayan ay masa. It's the masses. So, when we say masses, kinukuha na namin ng talagang objective at purpose dito ay yung mga hindi nakapag-aral, nahirapang umintindi. Hindi namin iniintindi ang matatalino at intellectual. Hindi rin namin tinitingnan kung saan eskwelahan ang gagaling dahil para sa amin, mas maganda kung walang discrimination sa eskwelahan. Dahil alam naman natin na maraming nagko-compete ngayon ng mga universidad. Ang tinitingnan lang namin, paano namin mapasimplihan ang batas na maintindihan ng lahat. Alam din natin na maraming matatalino pero hindi naman nakakapunta sa puso ng masa at isipan nila. Hindi nila kayang makipag-relate. Sa mga grade 1 lang ang natapos, kinder lang umabot, or hindi talaga nakapag-aral. Ang tinitingnan namin, yung masa makaintindi, yung totoong buhay at realidad, kaya nilang i-apply ang kanilang matutunan. Yung kunyari nangyari sa buhay nila ngayon, kaya nilang harapin, dahil alam nila kung ano ang dapat nilang gawin. At alam din nila dapat ang kanilang mga karapatan. Kasi sa dami-dami ng problema ng ating bayan, alam natin may problemang pamilya, problemang relasyon, problema sa puso, problema sa social media, pagpapahiya, pagpapangutang, nangungutang, nagpautang, ang dami-daming problema. Aksidente, nagsaksak, nasaksak, nakasaksak, nakasagasa, nakapatay, hindi sinasadya. Maraming mga taong apektado. Yung iba, nasa bilangguan dahil hindi alam kung anong kanilang mga karapatan. Ito yung tinitingnan natin sa ating lipunan na marami ang dapat nating matulungan. At dahil nakikita namin sa Facebook na isa-isang message, hindi namin kayang sagutin lahat. So, ginawa namin itong programang to para lang sumagot. Pero dahil hindi namin kakayanin ang araw-araw 100, 200 messages, sabi namin, bakit hindi na lang natin isummarize ang mga problema nila at bibigyan natin silang daan para yung kanilang problema malinawan. Kasi hindi naman natin kayang puntahan yung isang tao, yung isa naman, at hindi ko rin kaya silang bigyang serbisyo lahat. Yes. So, paano na lang mabigyan sila ng daan talagang makaintindi? Ito ginawa namin ang Abogado ng Bayan. Actually, sir, this is a very makamasang programa. Walang ibang intensyon kundi serbisyong publiko.
makatulong lang sa iba, tama na sa amin. Isa kasi sa aming advokasya ay makatulong, lalo na sa mga biktima ng injustice. Hindi nabigyan ng hustisya dahil kunyari, di naman nakatanggap ng summons. Kunyari, di ka nakatanggap ng summons. Ano bang gagawin mo? Napakasimpleng bagay. At sa matatalino, napakasimple ang simple ng solusyon. Pero para sa ibang hindi alam kung paano gagawin, alam ba nila ang dapat nilang gawin? Alam ba nila paano nila solusyonan ang problema yun? So ito talaga ang programa namin. Tinitingnan namin makamasa. Tsaka hindi namin tinitingnan sa anong naabot mo. Ang tinitingnan namin, anong pinakamababa nating audience? Anong pinakamababa nating matutulungan na kapag nagsalita ka, lahat makaintindi, kahit bata. Kahit basta marunong nang umintindi, naintindihan. Ganun kasimple, sir, ang aming programa. Paano naging parang passion nyo itong ginagawa? Kasi, in the realest times, parang, parang hindi makatotohanan in a way na parang someone would go out of their way to do public service for a fellow Filipino. What made you have passion to do that? Ako kasi ay former criminology instructor. Marami na rin akong nakikitang mga estudyante ko dati na pulis na rin ngayon. At yung iba ay nasa serbisyo. Pero makikita mo, kahit nga nasa serbisyo na, kahit professional na, hindi pa rin alam ang lahat. So, paano na lang yung hindi pa nakapagtapos? At yung question, sir, na saan pumugot, siguro gusto ko lang talagang tumulong. Kasi nakikita ko na marami talaga ang dapat tulungan. May nagtanong sa Facebook, Attorney Hayes, nalaglag yung itak sa paa ko, andito ngayon, anong gagawin ko? Napakasimpleng bagay, pero hindi niya alam. Pero ang sagot nun, isa lang muna, pumunta muna siya sa doktor, no? Tapos naganap na siya ng abogado, kasi sino bang naglaglag ng itak na yon? Saan ba yung nakalagay? Bakit ganun ka-negligent na nilagay lang dyan ang itak? Baka naman daanan yun. Although, may mga tanong na hindi klaro. Magkulang sa facts, hindi mo masyado maintindihan. Kaya, meron ka pang tanong ulit, no? Kasi kailangan mong intindihin ang kabuuang sitwasyon. Hindi pwede ang abogado magbigay ng kanyang opinion na hindi naman klaro lahat ng aspeto. Yes. So, saan ba ito nangyari? Baka naman sa tagtara ng karne. Diba? O kaya daanan ito, ikaw ang lumusot doon, di mo naman lugar yun. O kaya privado yun, hindi mo naman dapat ka na doon. May mga ganun, sir, no? So, saan magaling talaga to? Galing lang talaga sa puso. Wala akong ibang masabi. Kasi marami na din kasi akong natulungan. Pero hindi ako tulad ng iba na tumutulong lang para maging famous. Pero ang objective talaga hindi maging famous eh. Gusto ko nang mag-come out in the open para mas marami ang matulungan. Hindi lang kaunting tao. Alright. So, ma'am, aside from that, of course, since mag-delve into television na po yung show ninyo, yung kinakatakutan yung fame might not be like a short few days and magkaroon na kayo ng traction on media. Aren't you afraid of that at all? Hindi naman siguro, sir, kasi isa lang naman ang objective ko, makatulong. Basta maraming matulungan, okay na kahit pumunta pa kami sa bukid para lang magpalinya ng mga tao doon at sumagot ng problema nilang legal. Pwede. Kung saan kami mas epektibo. Kasi sa tingin ko kasi ang pagka-abogado, parang balik ko na lang to sa Diyos. Na parang tulong ko na rin. Hindi naman tayo forever buhay eh. Parang legacy mo na lang din sa mundo na meron kang maibigay sa iba. Kasi mas maganda yung magbigay ka sa iba na hindi nakakapagbalik sa'yo. Kasi yun yung pinakamagandang tulong, yung hindi nakapagbalik sa'yo. And I believe in that. Alright. Thank you so much, ma'am. Siguro sa producers and their of the show, first off, where did you find attorney? Can you tell us a little bit more about how the actual TV show was conceptualized and how did you all get involved in doing this? Hello. Actually, I was a client attorney. Yeah. So on my business and other
Then, nakilala niya na rin naman ako kung ano yung mga ginagawa ko. So, when she saw na I did some, yung mga video productions, then, nagpaplano din pala siya na to have yung show, yung broadcast show niya. Then, nung senior niya sa akin yung konsepto, since family of din kami, Sally, lawyers din yung father and lolo. So sabi ko maganda nga yung concept. Then senior ko na agad sa team. Sabi ko may papakilala ako sa inyo. Si attorney. So nag-meet kami somewhere in UP. Then yun, nag-brainstorm kung paano gagawin. So hindi to ganun kabilis din. So we plan kung paano din. Then yun nga, manifesting na naging ito na. So ito na sa Saturday na yung first podcast. Okay. The show, it has a lot of potential, as you said earlier. Miss Hayes is constantly getting the volume of her content on Facebook, but when it goes to television, will there be like significant changes in the way that you do things? Will you be also referring people, like for instance, she has one case that she needs to also have the help of government agencies or certain people. Will you be doing that as well? Yes. So, thank you for that question. So, tama yung nasabi mo, sir, na dahil magiging malaki na nga yung plataforma, kailangan yung panlasa ng manonood ma-capture namin. So, yung pinaka-essence ng aming programa, yung pinaka kumbaga core ng aming program is really to educate. No? So, we will be having actually hindi siya resource person. We will be having guests in our show na makakabalitaktakan yung attorney. And because of that conversation, alam naman natin, di ba, parang sabi nga, kaya may Marites University tayo eh. At the end of the day, kapag kwentuhan yan, gusto ng tao nakikinig. And that's actually a good form of educating people. Pag nagkaroon ng interest, pag nagkaroon ng kwento, yung isang usapin, mas nagiging ka-interest din siya sa mga manonood. So, ganun po yung format na gusto namin buuin. And at the same time, gusto rin po namin na yung mga nagtatanong sa Facebook page, yung mga totoong tao na nangangailangan ng tulong, ini-ere po namin yung mga tanong nila. At doon po namin direktang sinasagot para po mapakinabangan ng mas maraming makaka-relate doon sa tanong niya. Kasi kagaya na sinabi ni attorney kanina, minsan, kumbaga isang problema, 15, 20 yung nagtatanong sa inyong problema na yun. So gusto namin, okay, kung ito maraming problema tungkol dito, yan na. Ito na yung tatalakayin natin kasi marami palang nakaka-relate. Okay. Ms. Bianca, you'll be the first guest on the premiere episode. Ako yung unang trial. How involved are you in the show? And also, what can we expect on your guesting? With my guesting, the topic was about Bausi. So, medyo fit siya for me because I'm a mom and I'm a woman. So, fit siya for me. And ang dami kong naintindihan bigla. Na kung alam ko lang dati yun, nagawan ko sana ng paraan nung nangyari sa akin yung mga ibang bagay na yun. So, right now, I'm helping with the marketing as well and with the guests. Like, for example, we're having Rita Gaviola, the Pajaw girl. Diba, nag-trending siya recently because na bully siya. So, yun. Parang ibabagay namin yung topic na i-discuss dun sa guest namin. So, yun. We have mga naka-line up na celebrities, influencers, politicians na magiging guest ni attorney para mas masaya. Aside from, of course, PTV4 per se is like a channel, but would you be uploading content as well on other channels like Facebook, since she started there, and also on YouTube perhaps, since it's going to be like a global audience there? Yes, definitely. Aside from PTV4, we will be very active in the social media platforms, so Facebook,
YouTube, and of course, TikTok is a very powerful platform as well. Yung mga nugget-size information, doon po namin siya i-upload para yung mga direct to the point na mga tanong at sagot, makikita nila yun sa TikTok. So yun, we'll definitely be very active in those platforms, and hopefully, ayun, isisingit ko na rin, syempre, again, we want the show to be very, kumbaga, relevant to our audience. So as of the moment, we're also accepting potential collaborations as well with other shows, lahat ng mga iba pang mga vloggers or TV shows. Of course, we want to make sure that our host, no, front runner ng aming palabas, talagang makita din at makilala ng sambayanan. And very proud kami kasi hindi lang siya basta host, talagang aktibong abogado si attorney, may mga live cases siyang hinahawakan. So talagang fresh din ang pag-atake sa bawat tanong na makukuha namin sa programa. Alright, that'll be all for me. Thank you so much, Bob. Singit ko lang sa sobrang active ni attorney. Habang nagtitiping kami, nagla-live din siyang gumagawa ng script, nag-add siya ng ganun siya ka-passionate at sobrang hands-on. Hello po, good afternoon. Yeah, question ko lang, ano po ba siya? Existing na yung show o mag-start pa lang? Ano ba? Dati kasi, ma'am, I started with a different channel. It's a radio broadcast channel. And then I stopped because di na kaya ng time ko. Kasi at that time, sobrang dami kong hawak na kaso. Konti pa lang yung associates ko at that time sa sarili kong law firm. So, binitawan ko muna. Tapos, hanggang nag-live na lang muna ako sa Facebook. Hanggang nagkakakilala kami ni Sir JJ. But meron pang isang dapat mag-produce sa akin. Kaya lang, they wanted daily shoot. Di ko rin kaya. So, when nag-offer sa akin ng Velvet na recorded and not daily, so mas magaan. At alam ko naman ang objective ay makatulong at pwede naman to siyang ma-replay, lalo na recorded. Mas nakikita ko na mas mataas ang maaabot namin kasi very common ang Facebook Everybody yata has Facebook. So maganda yung dating. So itong sa TV, na consistent talaga every Saturday. First time na consistent. Kasi before on and off. Facebook also on and off. Pero dito sa PTV4, consistent na every Saturday, 10:30 to 11:30. So, inisip namin habang naglalaba yung iba, nagkakape, naglilinis, mga nanay o mga bata, walang pasok, nakakaintindi. Kasi this is for all ages na iintindihan nila, may makukuha sila. Hindi lang yung puro na lang kalokohan yung iba na napanood nila. At least meron silang makitang matino, makatulong sa kanila, makapag-survive sa kanilang legal na katanungan, at mas marami pa silang matututunan. Attorney, para lang sa kaalaman namin, karitutulan namin, pwede ka ba magbigay ng a little background pa of yourself? I mean, gaano ka nakatagal na practicing lawyer, saan ka talaga? Ako ay, sige. Ano yung mga expertise? Ako talaga ay, nagtuturo ako ng special law sa University of the Philippines, Diliman, pero sa mga empleyado para i-execute ang batas. So, hindi sa mga estudyante. Ibig sabihin, hands-on talaga akong naghimay para sa dapat i-implement, paano i-implement ang batas. At ako din ay litigation lawyer, ang hinahawakan ko talaga ay criminal cases. So most of the cases na hawak ko, hanggat kaya ko pa, hindi pa bumibigay ang katawan ko, ako humahawak. Kung hindi na kaya, sa dami, binibigay ko na sa mga associate ko. Ako bilang senior and managing partner. Ngayon, ang expertise ko talaga dati, bago ko nag-practice, is maghimay ng mga kontrata sa UP. I did supervisory and management duties for 10 years. And recently, this year, nung nandito na ako sa Velvet, nag-resign na rin ako sa UP. Okay, kasi I was supposed to be, candidate ako before for a commissioner position, pero hindi ko tinanggap dahil sa tingin ko, hindi ako mas effective doon. Nakikita ko kasi ang sarili ko, mas effective ako lumapit sa masa, mas makatulong. Kasi, alam niyo kung sa korte, nakikita ko yung batang na rape, for example, hindi ko kayang tingnan. Kasi, nakikita ko yung sakit niya na hindi pa niya kayang humarap sa akusado. Tapos gusto ko siyang tulungan
tulungan. Pero paano ko siya tulungan? Alam mo yung ganon? So naisip ko, paano pa ba ako mas makatulong? Ang dami nilang ni-rape. Di ko naman sila kayang hawakan lahat. Tsaka sa law firm namin, iba naman ang sistema because it's private. Medyo pricey yun. So dapat bumawi naman ako sa masa. So kaya dito ako bumawi na para mabalanse ko ang buhay ko. I'm earning in the law firm and at the same time, I'm serving the masses. In this particular program, nakikita ko talagang sarili ko na sobrang marami akong matutulungan. Tsaka nakikita naman nila, Sir JJ, my producer, thank you for believing in me and also our marketing and business director. Sobrang marami silang pinakitaan ng mga ordinaryong tao sa aming mga pilot episodes at maganda ang response. Sobrang ganda ng response. Sabi ko, ganun pala yun. Diba? Parang even Bianca herself said that. So parang, yun pala yung dapat kong ginawa. Ayun pala dapat. Ganyan pala. So, mga simpleng bagay, ma'am, na sa tingin mo, akala mo okay lang sa'yo dahil alam mo, pero sa isang tao na hindi nakapag-aral, na ordinaryo lang na ang tinitingnan lang sa buong araw ay makakain, hindi nila alam yon. So ito, marami kaming natutulungan. Kahit ngayon na Facebook pa lang, ang dami na, how much more na tumaas na yung aming platform. So, ang ano ko lang is parang hindi ko masyadong binibigay ang buong sarili ko sa private and personal information ko kasi I also promote kasi Data Privacy Act, no? Personal and sensitive personal information I don't give. So, I think sufficient na may public service. Hindi naman siguro kailangang alamin yung pinaka-personal na buhay. Ang sa akin lang talaga, tumulong, makatulong, at mas maraming matutulungan. Okay. Sabi mo kasi more on criminal cases ka. So, may mga nangyari na ba? May mga threats sa'yo? Or may talagang na... Kailangan ko masagutin yun. May producer ba? With your information, kailangan ko magsagutin. Go! Normal naman sa lawyer yun. Sinagot na ni sir. Normal. Sagutin mo na. Meron, ma'am. Pero hindi ko na lang masyadong i-elaborate kasi may mga sensitibo kaming kaso na hawak na hindi din siya pwedeng i-divulge. Kasi konting information lang may bigay ko, malalaman yun na may clue na agad. Ayun. Attorney kasi yung network nyo is PTV4, which is, tama ba, mas associated talaga sa government, as we all know. Paano kung may magbigay ng mali siya or something na may plano itong tumakbo, connected to sa government, anong reaction mo doon? So ngayon kasi ma'am, hindi pa sumagi sa isip ko yung gano'n. Ang sa amin lang talaga makatulong. Kasi sa dami ng, alam mo, sa totoo lang ma'am, sumasagot ako ng tanong ng taong bayan sa Facebook messages hanggang alas 2, alas 3 ng madaling araw. Sinasabi ko, kung itong mga taong to, i-group na lang namin ang kung anong tanong nila at masagot ng isahan lang, makakasave ako ng time. Pero kasi iba-iba silang tao eh. At kung hindi pa sila masagot, galit pa sila. Kailangan mo silang sagutin. So, yan, nanonood sila naka-live. Huwag kayo magalit kung hindi kayo nasagot agad kasi ang dami ninyo. Totoo talaga yun. Kaya makita niyo yung inbox namin, ang daming unread. Kasi tinitingnan namin first come, first serve basis kami. Sino yung pinakaluma, yun yung una namin sinasagot. Kasi baka yung iba nag-expire na yung period nila. Wala na pala, expired na yung kaso, hindi ko na nasagot. Yung ganun, ma'am. So, we hope lang talaga na pangkilikin ng taong bayan. Ang amin ding objective na makatulong sa kanila. Ilan na lang, attorney. Sige. Saan galing yung pangalan mo na Hayes? Actually, my real name is Hazel and everybody calls me Hayes. Parang yun yatang pinaka-shortest way to say it. Okay. Thank you, attorney. Salamat, ma'am. Ngayon, Ano po yung page mo, ma'am, para malaman ng mga nanonood ko rin? Nagla-live. Nagla-live si ma'am sa ano? May page ka, ma'am? Hindi ako naka-live. Hindi ka naka-live. May page ka, ma'am? Yes, pero sige, okay lang. Okay lang. Si Sir kanina, Sir, ano yun? Chronicles? No, it's Kumagkaw. Kumagka? Cow. Kumagka, which means
Crazy ka. Crazy ka! Okay. Where can we find that? Where can we find that? Baliktad pa press conference. On all social channels po, Kumaka. Talaga? Oh, I see. Ate Mga niyo Rose, po. Si Ate Rosalie, meron siyang show, Marites University. Marites University. Saan namin mapanood, ma'am? YouTube. YouTube. Okay, panoorin nyo ha. Lahat dito na magtatanong, tanongin din natin channel nila. Para we can also promote. It's a two-way, it's a two-way process. Thank you, ma'am. Kay Bianca na lang. Bianca. Sige. So, ba't ito ang napili mo? Alam mo ka sa Velvet, ikaw ang isa sa mga may-ari. O, di ba may-ari talaga? So, bakit ito yung napili mo na produce it away? Siyempre, pag sinabi ng presidente, go lahat ng partners. We believe sa kung anong... I think that's the best thing about our team. Parang isa talaga yung parang core values namin. Kaya kapag merong parang idea yung isa or na-represent sa amin, ano sa tingin nyo, okay ba ito? I-produce ba natin to? Parang dahil iisa yung namin, yung core values namin, we're all family-oriented, we respect each other, we hear out each other's opinions, hindi kami yung mga partners na parang pasiklaban o parang talagang regardless kung anong role namin, pinapakinggan namin ang isa't isa. And some of you were able to witness yung sa Top Shelf magazine na event kami dati sa SEDA. This is also our first time na mag-venture sa TV naman. So, we're praying na mag-grow palalo ang Velvet Media. Nakapag-produce na rin kami ng pageant, ng mga events, ganyan. So, parang tinatahak namin ang bawat iba-ibang bagay. So, magazine, event, ngayon TV naman. So, madali naman kasi, unang meeting pa lang namin with attorney, parang ang gaan na agad. Tapos parang ang galing ng mga brainstorming namin. Tapos, sabi na silang lahat. So, ayun. We're so happy na eto na siya, i-air na siya. Kaya hindi bila ako napalabas dahil alam niyo naman yung nangyari sa akin nung mga nakaraan. Nagmukmuk lang ako sa bahay since I lost my dad and my baby on the same day. So nagpaka-mukmuk lang ako. Tapos ayun, nung nakita ko naman okay sila, active sila. So parang yun na-realize ko na parang I'm missing a lot. Nami-miss ko yung team, nami-miss ko mag-work. Tapos parang kesa depressed ako sa loob ng bahay. Parang sabi nga ng doctor ko, I need to go back to work. So this is actually the first time na lumabas din ako ulit. And I'm happy na I'm back to work at abogado ng bayan pa ang una kong sabak ulit sa trabaho. Ayun. Since ikaw yung sa marketing, sino yung mga celebrities na gusto mong itap na maging guest dito? Bakit? Napili mo lalo na kung may mga kaso na dapat pag-ugaman. Siyempre marami. Right. Yung mga kilala kong nagpapa-annulment. Nagdidemanda ng child support. Abangan niyo yung mga yan. Sino yung mga yan, if ever? Mga wish list. Sila Sila. Actually, kasi may naka-line up na talaga na mga pasabog na Pero, well, inaayos pa namin yung... So, ikaw personally, sino yung mga gusto mo Ako syempre, hindi na muna ako lalayo. Si Glodine. Diba, may kaso din siya. Nagkipaglaban sa karapatan ng mga anak niya, tapos, nakausap ko na, yun nga, isa sa which is si Bajaw Girl, kasi naawa talaga ako sa kanya nung binubuli-buli siya sa live niya sa TikTok ng mga taong bayan doon. So, naiyak siya doon. So, parang, naawa ako kasi parang hindi niya alam kung ano yung karapatan niya. So, excited kami doon. Sino ba?
Ewan ko lang kung mapapabayag ko si Bong kasi medyo sensitive yung naging kaso niya. Pero salamat naman sa Diyos at natapos na. Pero baka sakali pumayag siya, no? Daanin natin. So, binigyan naman kita ng... Navarro. Si Bong. Kala ko. Si Bong pala, Mini. Baka sakaling di ba baka mamaya meron pa siyang mga ibang katanungan sa karapatan niyang na dapat nalaman niya dati. Kasi actually may gift kasi si attorney na alam mo yun, yung hindi kailangan magsalita ng magmura or may kaya talaga pwedeng panoorin ng bata. It's safe na panoorin ng bata kasi naiintindihan mo, even yung 9-year-old kong anak, nung pinapapanood ko yung raw video, sabi niya, oh, that's your right pala, mommy. Parang ganun siya. Na ako rin, parang feeling ko, 10 years old lang din ako na, oh my gosh, attorney, kung alam ko lang yan dati, nako, sinampahan ko ng kaso yan, ganyan. Pero, ayun nga, I think that's one of her gift na yung natatranslate niya yung hindi mo maintindihan na dati, yung mga abogado ko dati, parang in-explain sa akin, nakanganga lang ako na parang nga yun. Hindi ko maisip kahit spelling o tamang pronunciation. Anong kaso mo? Bagay-bagay dati. So parang pero parang na-translate niya ng mas maiintindihan mo pa kaysa sa kumbaga tayo, di ba, in layman's term. Pero siya, mas maiintindihan mo pa talaga na parang, okay. Kasi even yung mga, syempre bago namin nila gusto, nagtanong-tanong din ako, even mga yaya ko, mga, naintindihan nila, driver ko, naintindihan niya, parang, ganun pala, ma'am. So doon ko na napatunayan na, talagang, pasok sa attorney sa masa, talagang naintindihan yung explanation niya. Thank you po, Ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Attorney, yung isang prominent case recently kasi sa showbiz, yung kay Ricardo. So, Ano yun, ma'am? Pero bawal mag-comment kahit kaso. Ha? I mean, anong tingin niyo? Ongoing kaso? You're not so familiar. Yung kay Mr. Ricardo Cepeda, parang he was, actually brand ambassador lang siya. Sa judice. Alam ni Nanay Jobert na sub judice. Bawal. Pero magaling. Hindi. So, ganito na lang. Ganito, Halimbawa, term. endorser ka. Are you liable pag halimbawa, pyramid scheme or let's not Ikaw name ang it. endorser. Halimbawa, I endorse something. Tapos, Will I be held scam liable? pala. Oo. No. Ano? Kasi you're not coming from the people. You're not receiving anything from the people. And then you invested into a scam. No. Ang kontrata ng endorser is between yung advertiser and siya. Wala siyang kontrata sa mga tao. Diba? Parang ginamit lang ang talent niya, ang beauty niya, ang fame niya, pero hindi naman siya kumuha ng pera sa mga tao. Pero bakit siya nakakuha? Yeah, bakit nakadetect? Pero, I'm talking in general. Sorry. Not about a specific person. Kakaiba yun, ma'am. Tsaka minsan, nasa ebidensya din kasi, gano'ng ka-strong ang ebidensya. So, pag may strong evidence, most likely, may action. Sa totoong buhay talaga, ang kaso, minsan, depende sa abogado. Pangalawa, depende sa ebidensya. Pangatlo, Depende sa connection. wala naman ng pangatlo. Hindi ko na sasabihin. Baka magka-problema tayo. Ayun lang, dalawa ang pinaka-main factor. Kaya yung iba, kumukuha talaga ng magaling na abogado. Kasi kahit walang ebidensya, nanalo. Pwede kasi. Pwede. Mayroon namang mga paraan kasi paano ipanalo ang kaso. Pero, nag-observe tayo talaga ng due process. Sa litigation, talagang napaka-importante kasi marunong kang tumingin paano mo kilatisin ang kaso. Paano mo atakehin ang kaso. Kung depensa ka, paano mo depensahan. Kung ikaw naman ang complainant, paano mo i-produce lahat ng ebidensya na pulido yung kaso mo. Marami kasing celebrities ngayon na nadadawit sa mga scam, di ba? Like yung kay Luis Manzano. Unless meron talaga siyang investment doon or one of the owner siya, pwede kasi masama talaga yun. Kasi napakahirap basta again, I'm not talking about specific person.
I'm not talking about specific case. I'm not talking about specific actor or actress. General lang to. Ang endorser, hindi talaga siya liable. Kasi wala naman siyang kinukuha sa mga tao. Ini-scam, ini-estafa. Talagang ini-endorse lang siya. Kinukuha kasi siya as talent. Pero dapat, pag-aralan din ng mga endorser carefully yung mga kontrata nila. Diba? Well, kung ayaw nilang madami itong pangalan nila, pwede talagang dapat idaan mo na nila sa not just negotiation. Have to read the contract. Yes. Kasi baka nagaya sa kontrata na kapag ito na-scam, kasama ka. Mga fine prints. Mga fine prints. Dapat Yeah. konsulta. Dapat bago sila mag-sign ng kontrata, pina-review nila sa abogado kung ano yung mga liabilities nila. Okay. May ba na rin? Ano? Yun ang Okay advice. ka na, ma'am? You're an attorney. Thank you, ma'am. Hi.